Lusot na po sa ikatlong pagbasa sa Kamara ang panukalang 200 piso kada araw na aumento sa minimum wage ng pribadong sektor. Ilang araw na lang at magtatapos na ang sesyon ng kasalukuyang Kongreso, kaya may panawagan po ang isang senador. Saksi, si Tina Panganiban Perez. 608 pesos hanggang 645 pesos kada araw ang minimum na sahod sa mga non-agriculture workers sa Metro Manila. Malayo sa family living wage o yung kitang kailangan para makapamuhay ng disente ang isang pamilya sa NCR ng 1,221 pesos kada araw ayon sa Ibon Foundation. Mas mababa pa ang minimum wage sa ibang rehiyon, gaya sa BAR na may pinakamababang minimum wage sa bansa. Ang mga minimum wage worker ang makikinabang sa House Bill 11376 o Panukalang Wage Hike for Minimum Wage Workers Act na pasado na sa ikatlo't huling pagbasa sa Kamara. Sa ilalim nito, bibigyan ng 200 pesos daily wage increase ang minimum wage workers sa pribadong sektor, anuman ang employment status, kasama ang mga contractual at subcontractual. 172 ang bumoto ng yes, walang nag-no, at isang nag-abstain. Iti ng tagumpay. Thank you. This time, the manggagawang Pilipino, panalo. Kailangan ng bawat Pilipino ang sahod na hindi lang nakakatustos sa pang-araw-araw nilang pangangailangan, kundi sahod na makapag-aangat ng kalidad ng kanilang pamumuhay. Panahon na para tuldukan ang 36 taon na pagkakait ng legislated wage increase sa mga manggagawa. Ang botong yes ay salbabida para sa manggagawang nalulunod sa taas ng presyo ng bilihin. Napakalaking tagumpay nito sa ating mga manggagawa sapagkat malaking tulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at sa pagpapataas ng antas ng kanilang pamumuhay. Some say it will hurt businesses. But I believe when we take care of our workers, we're actually helping businesses in the long run. Sa ilalim din ng panukala, may insentibo ang maliliit na negosyo para maipatupad ang dagdag sahod. Ayon sa Gabriela Party List, babantayan nila ang panukala hanggang mapirmahan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Nangyari ang pag-aproba sa panukalang legislated wage hike isang araw matapos magpulong ang TUCP Party List at si Pangulong Bongbong Marcos. Idinulog ng TUCP sa Pangulo ang panawagan para sa pagprotekta sa mga karapatan ng mga manggagawa, maayos na sahod at paglikha ng disenteng trabaho. Tugon ng Pangulo, mananatiling bukas ang pamahalaan sa mga dialogo para sa mga manggagawang Pilipino. Nauna nang naaprobahan ng Senado ang panukalang 100 peso legislative wage hike noong 2024. Si Senador Mig Zubiri, na isa sa mga may akda ng panukala, ikinatuwa ang pagkakapasa ng panukala sa Kamara. Pero dahil ilang araw na lang ang sesyon ng 19th Congress, they just want to adopt it, so be it, let us adopt. But if they plan to do some amendments and we will come up with a BICAM, I also urge my colleagues and the Senate President to come up with a BICAM as soon as possible para ma-tackle pa ito the next 3 days before we end Sine-G. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.